nyo po yung church na bless, yung members nga, blessed din, syempre. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Lahat ng tao, lahat ng members ng biyaya ng Diyos ay pinagpala. Amen. Hallelujah. Sige po, purihin na natin ang ating Panginoon. Hallelujah. The grace of the Lord is sufficient to all of us. Hallelujah. Yes, O Lord God, your grace is enough, O Lord God. Hallelujah. Oh Lord, we lift your name up high, O Lord God. Hallelujah. Great is your faithfulness, O God. Oh yes, Lord, hallelujah. You wrestle with the sinner's heart. You lead us past the waters into mercy, and nothing can keep us apart. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko ay magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng pilihan. Napakabuti ng ating Diyos. Magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Iparanas mo sa amin. Paranas mo nga, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa lugar na to, Lord God. Hallelujah. Oh. Yes, Lord God. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Oh, yes, oh Lord God. Oh, dakila ka, oh Diyos. Hallelujah. Yes, oh Lord God. How great is our God. Oh, let's sing, how great is our God. Hallelujah. How great is our God. Sing with me.
great is our God. Hallelujah. How great is our God. And sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. Yes, how great you are, O Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. Yes, how great you are, Lord. How great is our God. And sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. Oh, hallelujah. It's the name above all names. Worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Oh, yes, you are above all names, oh Lord Jesus. It's the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God, hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. And I can live by what
Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Heaven reaching down to us. Your grace is enough for me. God, I'll say your grace is enough. I'm covered in your love. Your grace is enough for me. For me. Diyos, tunay na napakabuti ng Panginoon at kaligayahan para maghatid ng pagbati sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa Las Piñas Chapter. Kayo ay pinagpala ng Diyos at kayo ay masipag sa paggawa at kayo ay tuloy-tuloy sa pagpapagal. Ang work and labor ay dalawang bagay at dalawang gawain na magkaiba, sapagkat ang work ay yung patuloy ninyong pananampalataya sa Diyos, patuloy na pagsamba, at ang pagpapagal ay yung paggawa sa ministeryo o sa simbahan ng biyaya ng Diyos Christian Fellowship. At ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sapagkat sa loob lamang ng isang taon ay napakarami ng pagpapala ng Diyos sa inyo. At ito ay inyong ipagpatuloy. At nais kong iwan sa inyo bilang hamon ng Philippians 1:6, He that started the good work in you will complete it. Huwag kayong magsasawa, huwag kayong maghihinawa, at huwag kayong mapapagod. Iisa ang takot sa Diyos lamang. Huwag kayong matatakot sa pera, huwag kayong matatakot sa anumang bagay. At huwag kayong paalipin sa pera, huwag kayong paalipin sa nagpapautang, at huwag kayong paalipin sa mga katatakutan. Malaya sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pananampalataya kay Jesucristo. At nais kong manalangin upang kayo ay lakipan ng Diyos ng higit na alab at sigla. Upang una, kailangang matindi kayo sa earnest prayer. At ang earnest prayer ay isang serious intent prayer. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, kung paanong ikaw ay nagpala at nagbigay pabor sa loob ng isang taon. Doble na pagpapala, biyaya sa susunod na pangalawang taon. At ikaw ay hindi nag-uulit ng nakaraan, ikaw ay may bagong laging gagawin. Pagpalain po ang iyong gawain at ang lahat ng manggagawa sa pangunguna ni Pastora Susan Trinidad. Mapagpala ang kanyang buhay at ang lahat ng kanyang kasama. In Jesus' name. Sa buhay ko na nagkaroon ng malaking contribution, kaya po merong biyaya ng Diyos Las Piñas. Amen. Ako po ay ginamit ng Diyos sa inyong mga buhay. Amen. Ngayon, makikilala nyo naman po ngayon
ang tao na ginamit naman sa buhay ko. Kung bakit po nakilala ko mabuti ang Panginoong Hesukristo, naunawaan ko po ang Biblia. Siya po yung aking professor sa Strong Bible School, na ngayon po, siya po yung magbibigay ng mensahe po sa bawat isa sa atin. At ngayon po, ihanda po natin ating mga puso. Let's welcome Pastor Dexter Durante. Magandang umaga po sa lahat. Kayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen? Hindi ko po tatanungin na kayo ba'y pinagpala dahil yung pa lamang po na si Jesus po yung ginawa ninyong Panginoon, pinagpala na kayo. Amen? Ang iyong katabi ngayong umagang ito ay isang pinagpalang tao. Amen? At sa iyong katabi, pagpalain ka ng Diyos. Amen? Pakabuti po ng Panginoon bago ko po dali ng mensahe. Alam niyo po ba na papasalamat ako doon sa introduction ni Ate Susan para po tuloy akong nahiya. Ano po? Dahil para po ang tanda ko. Dahil sabi niya ay sa ginamit. Salamat po sa Diyos. Yan po isang karangalan at sa Diyos po lahat ng papuri. Itong kagalakan sa aking pong puso. Mga po nahihiya kanina dahil sabi ko first time ko na magsasalita parang malilate pa. Ano po? Kasi sabi naman ni Maki, tinanong ko mabuti, alas 10. Ano po? Ay umalis po ako ng bago mga 9:30, kaya lang po medyo matraffic pala, hindi ko po akalain na pagka parang bago ako sa Las Piñas na kayo nga po pala ay city of traffic, ano po. Dahil wala pong araw sa inyo na hindi po nagkakaroon ng traffic. Ano? Ay, meron pala tayong enforcer, pasensya na po. Ano, ano po, baka masabihin ay wala silang ginagawa. Hindi po, talaga lang siguro napakadami po ng bahay dito sa Las Piñas. At talaga pong mauunlad ang mga taga Las Piñas, mayayaman, pinagpala. Kaya napakarami sasakyan. Amen? Dahil kung hindi po pinagpala ang mga taga Las Piñas, walang traffic. Dahil lahat po ay naglalakad. Amen? So napakabuti po ng Panginoon. Okay, so tayo po dumako na sa mensahe. Tinatanong ko po si Ate Susan. Mas pamilyar po ako sa kanya sa pagtawag na Ate Susan o Pastora Susan pagka ganito pong nasa pulpito. Tanong ko po sa kanya dahil ngayon po ay ating first anniversary. Sabi ko, ano ba ang tema? Tinanong ko una si Maki dahil alam ko po na busy madalas po si Pastora Susan. So pinadadaan ko muna kay Maki para siya magtanong. Alam, minsan nagpatanong ako kay Maki, hindi naman nasabi noon. Ano po? Kaya sinigurado ko dalawa itinext ko. At gaya po ng akin pong natanggap, sabi niya ay bahala na raw po ako. Ano po? Kung ano raw ang leading na ng Banal na Espiritu, yun ang ating pong pag-usapan. Well, ngayon pong umagang ito sa ating pong first anniversary, ako po'y naniniwala na lagi pong malaki ang ginagawa ng Diyos sa mga susunod na mga taon. Ito pong unang isang taon, kanina po ako'y nanonood ng ating pong tinatawag na video presentation. Napakadami po ng accomplishment, napakadami po ng tinatawag na mga nagawa po sa loob lamang ng maiksing panahon. At ito po isang palatandaan na tayo po'y nasa huling panahon, mabilis ang ginagawang pagkilos ng Diyos. Amen? Kaya kailangan pong ating pong sabayan ito, ating pong kailangan ito na hindi tayo maiwan at patuloy na ating pong akapin yung tawag na inilagay po sa atin ng Panginoon. So ngayon pong umaga, dadalhin ko po ang mensahe at kanina ko pa kinakausap ang Diyos. Isa rin po yan kung bakit ako nahuhuli kanina. Dahil tinitiyak ko po mabuti, ano bang pag-uusapan natin dito sa first anniversary? Kasi normally po, sa anniversary, minsan po may tema. Ano po? Na gusto yung pastor na gamitin para po encourage ang tinatawag na congregation. Pero this time, napakaganda dahil hindi po ang tao ang masusunod, kundi ang Banal na Espiritu. Amen? Kaya ngayon pong umaga, buksan po natin ang ating mga Biblia. Samahan niyo po ako at nadaling ko po ang mensahe sa umagang ito sa Galatians chapter 1. Samahan niyo po ako ngayong umaga sa Galatians chapter 1. At sama-sama po nating tunghayan ang salita ng Diyos sa book of Galatians. Galatians chapter 1. Dala niyo po ba ang inyong mga Biblia? Kayo po ba ay lover of the word? Kayo po ba ay mga nagmamahal sa salita ng Diyos? Amen. Buksan po natin ang ating Biblia, Galatians chapter 1. At mabasa po ako dito sa King James translation, sa King James version po ng Biblia. At sa Galatians chapter 1, samahan nyo nga po ako sandali sa Galatians chapter 1, verse 11. Galatians chapter 1, verse 11. At mula po sa talatang 11, babasahin po natin from verse 11 hanggang verse 16. May Bible po ba kayo dyan sa harapan? May nakikita po kayo, no? Alam ko may pinaplas si Maki dyan. Meron. Okay. Galatians chapter 1, beginning verse 11 to 16. Nandun na po tayong lahat, mga kapatid.
Okay, kung tayo po'y naroon na, pahintulutan nyo po na akin muna itong basahin. Huwag po kayong mag-aalala. Mamaya po'y ating ipapaliwanag sa Tagalog, pero gamitin po muna natin ang salin ng wikang Ingles at atin po itong bulayin ngayong umagang ito. Verse 11. Ang sabi po ng Galatians 1, "For I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither receive it of men, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ." So stop po ako sandali sa verse 12. If you are underlining your Bibles, would you please underline verse 12, lalo na po doon sa bandang huli, na sabi po ni Apostle Paul, "But by the revelation of Jesus Christ." Amen? So lagyan lamang po natin ng marker, guhit, kulay, o anuman pong ginagamit ninyo, nagbibigay ng tanda, yung pong talatang 12, because ang mensahe po ngayong umagang ito iikot dito sa mga bagay na ito, dito sa temang ito. Ang sabi po, the revelation of Jesus Christ. Now let's continue, verse 13. "For you have heard of my conversation." Ginamit po kasi ng King James ay conversation, pero yung pong mababaw na wikang Ingles ay lifestyle or my former life. Kaya sabi po dyan, "For you have heard of my former life in time past in the Jewish religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it, and profited it in the Jewish religion above many, my equal in my own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by His grace," verse 16, "to reveal His Son in me, that I might preach Him among the heathen. Immediately I conferred not with flesh and blood." Tayo po'y sandaling yumuko, tayo po'y manalangin. O Diyos, samang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay nakarating, nakadalo upang Ikaw po una sa lahat ay sambahin, parangalan, luwalhatiin at itaas, Panginoon, sa amin pong kalagitnaan. Kayo po'y naniniwala na gaya po ng iyong sinabi sa iyong mga salita sa panalangin, saan man may 2 o 3 na nagkatipon, nagkasundo, nagkaisa sa iyong pangalan, Ikaw po ay nasa aming kalagitnaan. O Diyos, samang makapangyarihan, higit po kami sa 2, higit po kami sa 3, kaya kami naniniwala na Ikaw ay narito sa pagtitipong ito. Kaya naman, iginagalang po namin ang iyong banal na presensya sa lugar na ito. At hayaan mo po na madama namin, masaksihan namin ang iyong presensya at maunawaan namin ang iyong kapangyarihan. At mangyayari lamang po ito, Panginoon, kung kaming lahat muli ay pupuspusin mo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa amin pong buhay. Kaya nga po ngayong umagang ito, banal na Espiritu, iniibig ka namin, niluluwalhati ka namin, sinasamba ka namin, tinataas ka namin. At sa oras at sandaling ito, kami pong lahat ay iyong puspusin upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Gamitin mo lamang po akong instrumento mo at daluyan upang ang iyong salita ay malaya na maunawaan at maintindihan ng bata man o matanda. Gamitin mo lamang po ako ngayong umagang ito na instrumento at daluyan ng iyong kapangyarihan at ng iyong salita. Salamat po, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan niya po natin sandali ang Diyos sa buhay. Okay. Medyo gagalaw lang po ako. Maglalakad-lakad lang. Hinahabol po ba ako ng camera? Okay lang. Okay, so, atin po pag-usapan muna ito. Akin lamang po munang iprepara sa inyo yung mensahe, para po ating maunawaan. Gagamitin ko lang po yung Galatians chapter 1 at atin pong tutuluyan pa sa mga ibang talata. Kung mapapansin po ninyo, itong Galatians chapter 1, kung atin pong papansinin, yung atin pong binasa, at I believe yung nakikita ko ngayon dito sa aking screen, ay nakikita nyo rin po diyan sa inyong harapan. Yung Galatians chapter 1, chapter 1, verse 11 to 16 na atin pong binasa, mapapansin po natin, kausap po dyan ni Pablo ang mga simbahan o mga mananampalataya sa Galatia. At kanya pong ikinikwento, kanya pong inilalahad, yung kanya pong pagiging isang mananampalataya. Ang suma total po nung pangyayari dyan sa Galatians chapter 1 verse 11 ay kinikwento po ni Paul yung tinatawag na kanyang conversion. Yung kanya pong tinatawag na pagbabago. At kanya pong sinasabi dyan na nalalaman ninyo yung dati ko pong buhay. Tayo pong lahat ay may nakaraan. Tama po ba? Tayo pong lahat ay may mga pinanggalingan na pangit. Pero salamat po sa Diyos, tayo pong lahat ay kanyang binago.
Amen? Gaya po ni Pablo, siya po ay may dating nakaraan na hindi po nakalulugod sa harapan ng Diyos. At ang sabi nga niya, kaya po kanina, binigyan ko po lamang sandali ng diin, ang sabi po doon sa verse 13, ang sabi niya, for you have heard of my conversation. Sabi po ng King James. Pero sa mas mababaw pong English, ang sabi po, for you have heard of my former life or my former lifestyle. Ano po ba si Pablo nung araw? Para po muna ating maunawaan at maintindihan. Si Pablo po ang number 1 na persecutor po ng mga mananampalataya. Simple lamang naman po ang trabaho ni Pablo bago po siya maging mangangaral ni Kristo. Lahat ng mga tao na naririnig niyang sumasampalataya at nangangaral tungkol kay Kristo, pinapapatay po ni Pablo. Napakaganda pong trabaho, tama po ba? Kaya naman nung siya po ay nakakilala sa Diyos, hindi po siguro katakataka na yung unang mga inisyal na reaksyon ng mga mananampalataya nung nabalitaan nilang pupunta sa kanila si Pablo, hindi po ganun kagaan kaagad ang pagtanggap. May halo silang takot at may halong pagdududa pag nababalitaan nilang bibisita ang isang lalaki na kagaya ni Pablo. Bakit? Dahil meron silang isipan na baka ito lamang ay pagpapakunwari o pagpapakitang tao upang makita kung saan sila nagtitipon, at pag nangyari po yun, ay pwede na silang ipahuli at ipapatay. Pero yung karanasan ni Pablo sa Diyos ay hindi po isang drama, hindi po ito isang pagkukunwari, kundi ito'y tunay na tinatawag na karanasan. At kaya po ang sabi ni Pablo sa kanyang sinulat sa mga taga-Galasya, yung kanya pong pangangaral ay hindi po bunga ng kanyang pag-aaral, kundi ang sabi po ng salita ng Diyos. Kaya po siya nakapangangaral tungkol kay Kristo, ang sabi niya, because of the revelation of Jesus Christ. Ngayon pong umaga, diyan ko po bibigyan ng diin dahil ako po'y naniniwala na ang simbahan dito sa lugar na ito, kung maaantala po ang mga mangyayari at magaganap na pagbabalik ng Panginoon, pwede po tayo mag-celebrate ng hindi lamang isang anibersaryo, pwedeng maging 2, 3, hanggang sa loloobin ng Panginoon at tumagal pa ang ating pananatili sa ibabaw ng mundo, pwede po nating sabitin hanggang 30 or 40 years of anniversary. Pero tandaan po natin mga kapatid at mga minamahal, hindi po ito mangyayari kung hindi po magiging buhay sa atin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya nga po ngayong umaga mapapansin po natin ang aking pong tema at aking pong susundan ngayong umaga, the revelation of Jesus Christ. Sa Tagalog yung tinatawag na kapahayagan ng Panginoong Jesucristo. Dahil aking pong nasumpungan habang inihahanda ko itong mga mensaheng ito, nakita ko po na ang kulang sa maraming mananampalataya ay yung tinatawag na revelation. Dahil tandaan po natin, kung kayo po ay pumupulot ng mga aral, huwag niyo po kalilimutan itong bibitawan kong 3 bagay. When revelation starts to come into your life, next you will have a conviction. Pag meron ka na pong conviction, magkakaroon ka po ng action. Without revelation, there will never be a conviction. Pag wala pong conviction, there will never be an action. Habang pinapanood ko minsan, ang mga nagrarally po sa atin po, ngayon po'y bibihira ngayon ang rally na atin napapanood dahil bago pa ang ating Pangulo. Pero noong nakalaang administrasyon, kung maaalala nyo po, kabi-kabila po ang mga rally na nangyayari at mga demonstrasyon upang ang dating Pangulo ay paalisin, kung naaalala nyo po yung panahon na yon. Pero isang araw, habang ako po'y nanonood sa telebisyon ng mga balita tungkol po sa mga nagrarally sa kalsada upang isigaw at hilingin ang pagbaba ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, minsan ay na-interview po ng media. Dahil nagtataka yung mga reporter dahil ang dami po ng mga nagrarally. Pero karamihan po dito ay puro po mga kabataan. Meron po silang mga dalang placard na nagsasabing ibagsak, alisin ang dating gobyerno. At isang araw, habang nagkakaroon ng pagtitipon at pagrarally, ang mga media po ay nagkaroon ng tinatawag na pagkakataong interviewin yung mga naroroon na mga kabataan na may mga dalang placard. Sumisigaw sila at hinihingi ang pagbaba ng dating Pangulo. At tinanong sila ng reporter na sabi, bakit kayo naririto? Ano ang inyong ipinaglalaban? Ano ang dahilan ng inyong pagparito? At nakalulungkot na makita po yung interview na yon dahil ang sabi ng mga bata, hindi nga po namin din alam kung bakit kami naririto. Kaya po kami, dinala lamang po kami rito. Kami po dinala at meron po kaming pakain. Kaya po kami sumama. At tapos po mga ilang minuto, dumating na po ang mga pulis. Dala-dala po yung mga transon, dala-dala po yung kanilang mga bumbero, at may dala pong tubig, kanyo ng tubig. At
nandun na ambang pagpapapaluin na pag hindi po tumigil at umalis yung mga nagrarally. At kapansin-pansin, gaya po nung unang interview, ang mga bata po'y nawala at ang mga natira po sa unahan, pagkakapit kamay ay ang mga matatanda. At habang po pinapalo yung mga matatanda, sinasaktan ng mga pulisya, hindi po sila natitinag. Pero nangonti po ang kapansin-pansin po doon sa tanawin na yun, nangonti po ang naroon sa pila sa unahan. At yung pong napakaraming crowd na nung unay naroon, nung wala pa ang paluan, na wala po isa't isa. Ano ang dahilan bakit po nangonti yung mga taong naroon? Ang natira na lamang po yung may conviction. Ang natira na lamang po yung alam kung bakit sila nakikipaglaban. Pero gaya po ng mga batang in-interview, hindi mo po aasahan yun sa panahon ng mga paluan dahil hindi naman nila alam kung ano yung kanilang ipinaglalaban. At yan po'y totoo din sa simbahan. Kaya po maraming mananampalataya ay hindi makatagal sa pagsubok dahil ang alam lamang nila ay iisa. Ang Diyos ay nagpapala. Pero pag sila po ay dumaan na sa pagsubok, unti-unti na rin silang nawawala. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ba yon? Sabi mo sa iyong katabi, baka hanggang first year ka lang. Hello? Amen? Dahil minsan po, tandaan po natin, akala po kasi ng karamihan, pag ikaw po'y naging mananampalataya, wala ka ng problema. No, that's a deception. Pag ikaw po'y lalong lumalapit sa Diyos, lalo pong umaalab ka sa Diyos, I'm here to tell you na lalo rin pong aalab ang iyong pagsubok. Why? Dahil ikaw po ay dinaraan sa tinatawag na proseso. At wag po natin kalilimutan, bago po ang ginto'y maging dalisay, ito po'y dadaan sa apoy. At gaya po ng ginto, bago tayo maging dalisay, tayo po'y dumaraan sa iba't ibang uri ng pagsubok. Kaya kung ikaw ay dumaraan sa mga pagsubok, huwag kang magtataka. Huwag kang magsisisi na baka kaya ka nagkakapagsubok dahil dumadulo ka sa gantong gawain. Hindi po. Yan po'y gamit upang ikaw ay maging matatag. Hindi po ibig sabihin na ikaw po'y may pagsubok, gusto ng Diyos na ikaw ay mawasak, gusto niya na ikaw ay bumagsak. No. Remember this, that problems na inaalaw ng Diyos sa ating buhay was not intended to destroy you, but it is intended to break you and mold you into the image of Jesus Christ, His Son. Amen? Ang mga pagsubok po na dumarating sa atin ay walang intensyon ng Diyos na ikaw ay sirahin. Tatanungin ko po kayo, meron ba rito mga magulang, kahit di na po kayo magtaas, I can see in your face na marami po sa inyo yung mga nanay at tatay na. Pero kung ikaw po isang magulang, hindi po magulang na madaya, ano po kundi parent, ano po? Dalawa po kasi nang ibig sabihin ng magulang eh. Pag sa'yo magulang, ikaw ay nanay o tatay. Yung isa pang meaning ng magulang, madalas kang manggulang. Pero ang akin po pinag-uusapan niya yung umagang ito, yung magulang, yung tinatawag na parent. Wala pong magulang na mabuting magulang, bigyan ko lamang po ng diin, sapagkat hindi po lahat ng magulang ay mabuti. Tapikin mo ang iyong katabi, tama ba yon? Kaya bibigyan ko po ng diin yung mabuting magulang. Amen? Lahat po ng mabuting magulang, lagi pong hangad nila na ang kanilang anak ay nagtatagumpay. Sa akin po mga ilang taon na rin na naglilingkod sa Diyos, marami na po iba-ibang uri na po ako pinatutuwa dahil kung hindi po ako naglingkod sa Diyos, hindi ko po kayo makikilala. Dahil kung wala po ako sa paglilingkod sa Diyos, siguro ko ako po'y nasa trabaho, nasa opisina, ang akin lamang po magiging kakilala ay yung nasa loob ng kumpanya. Kaya papasalamat po ako sa Diyos dahil iba't ibang uri, iba-ibang istorya ng buhay ang aking nakakaharap at iba't ibang tao ang aking nakakausap dahil po sa paglilingkod sa Diyos. Kaya sa dami po rin ng panahon at mga taon na ako po ay nakapaglingkod sa Diyos, ang dami iba't ibang kwento na po ang narinig ko at sa mga magulang na aking pong nakakasalamuha, kadalasan may lalapit sa akin at sasabihin nila, Pastor, meron po ako ikikwento sa inyo. At ako na may makikinig at sasabihin nila sa akin, alam niyo po, yung anak ko, praise God, iprinomote po siya. Siya po ngayon ay inilagay na sa mataas na posisyon at dinagdagan po ang kanyang sweldo. Siya po ay naging na ngayong manager. So, ang mga magulang na nakakausap ko na mabuti, kinikwento po nila at sila ang unang-unang masaya sa tagumpay ng kanilang anak. At minsan kulang na lamang tanungin ko, wow, praise the Lord, sister, praise the Lord, father, binibigyan ka ba naman ng anak mo? Hindi ko na po tatanungin, baka doon bigla mawala yung saya. Amen. Dahil nagtatagumpay minsan ng anak, pero minsan naman ay hindi po binibiyayaan alin ang mga magulang. Kaya dahil nadaanan ko na rin po ito, mga anak na naririto, wag po natin kakalimutang ibigin ang magulang. Kung gusto po natin maging mahaba ang buhay, ang sabi ng Biblia, ibigin at igalang po natin ang ating mga magulang.
Amen? Isa po sa dahilan kung bakit maiksi ang buhay din ng tao sa ating pong panahon ngayon. Hindi po ba napapansin, madali pong namamatay ang tao ngayon? Sabi nila, una po'y dahil sa pagkain, pangalawa dahil sa pagsubok. Totoo po yan. Pero ang mga kabataan po'y maiksi ang buhay ngayon dahil marami pong mga kabataan at salamat wala sila rito ngayon. Wala pong galang sa magulang. Tingnan mo kung may katabi kang kabataan, ikaw na ba yung pinag-uusapan ngayong umagang ito? Kaya po hindi ako iniimbitahan dito. Amen. Bakit po? Nananakit ako. Amen. Okay. Pag-usapan po natin ito. Sabi nga, pinapatotoo lagi, pero alam niyo po sa aking karanasan, at wag na sana ako magkaroon ng karanasan na katulad nito. Ni minsan wala po akong nakatabing magulang na uupo sa aking tabi at sasabihin, Pastor, may ikapatotoo po ako sa inyo. At ang sasabihin ko sa kanya, ano po, alam nyo, saya-saya ko, Pastor, praise God, hallelujah! Napakabuti ng Diyos. Bakit? Lugi na po yung anak ko, bagsak na ang kanyang buhay, at awa ng Diyos, makukulong na siya. Praise the Lord. Di po ba napakagandang balita, Pastor? Hello? Wala po ako nabalitaan na magulang na natuwa sa pagbagsak ng kanyang anak. Ang una pong nasasaktan sa aking karanasan, pag ang kanyang anak ay nagdurusa, ang magulang po ang unang apektado. Minsan, nung nabubuhay pa ang aking lola, nadatnang ko po ang aking lola sa aming prayer mountain sa Quezon, at ang sabi ko, nakita ko sa malungkot at putulo ang kanyang luha, nakaupo lamang sa isang sulok, sa isang bahagi ng prayer mountain. At ang sabi ko sa kanya, Lola, bakit ka po malungkot? Bakit ka po umiiyak? At ikwento niya sa akin dahil ang sabi niya, insuhin mo, dumaraan sa matinding problema at pagsubok. Hindi ko malaman kung paano ko siya tutulungan. Nag-iisip ako ng paraan. Hello? So doon po natin makikita na wala pong magulang na gusto niya na ang kanyang mga anak ay mabigo. Kaya kung walang magulang sa lupa na naghahangad na mabigo ang kanyang anak, ano pa kaya ang Diyos na nasa langit na naging magulang ninyo, wala siyang intensyon na kayo po'y mabigo. Amen? Kung ang mga magulang na narito sa lupa, gusto natin nagtatagumpay ang ating anak, ganon din ang ating Diyos na nasa langit. Gusto niya na ang kanyang mga anak ay nagtatagumpay. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon sa bayan ng Israel, I will bless you. Gusto kitang pagpalain. Bakit po? Dahil ating unawain na pagka po ang isang anak, tingnan niyo po itong logic na ito. Pag ang anak po'y nabigo, kadalasan po nadadamay ang magulang. Amen? Pag napagkwentuhan na si ganito ay bumagsak, si ganito ay nabigo, kadalasan kanino ang tinatanong, sino bang may anak dyan? Di po ba ninyo napapansin yun? Sino po ang tanay at tatay niyan? Kaya po kahihiyan din yun na magulang. Kung yun po'y totoo dito sa natural, yan po'y totoo sa espiritual. Nung oras at sandali na tanggapin nyo si Kristo, ang tawag po sa inyo'y Kristiyano. Kaya kayo po'y anak ng Panginoon. Kayo ay anak ng Diyos, kaya sa inyong kabiguan, ang Diyos po ang mapapahiya, kaya gusto kanyang tulungan, pero tulungan mo rin ang iyong sarili. Amen? Kaya atin po itong balikan. Ngayon, dito po sa pangyayaring ito, nakita ko po na karamihan ng mananampalataya ay umaayaw pagdating po ng mga pagsubok. Hindi po kasi biro ang magiging Kristiyano. Ito po yung aking pinag-aralan, aking pong hiningi ang kapahayagan tungkol sa bagay na ito. At dinala po ako ng Banal na Espiritu doon sa 11 mga alagad. Alam niyo po ba na yung 11 alagad, maaari kayo nag-iisip ngayon, Pastor, di ba 12? Totoo po yun, pero inalis ko na po si Judas. Amen? Sapagkat doon sa akin po ikukwento ngayon, di na naman nakatawid si Judas sa akin po ikukwento. Kaya mag-concentrate na lamang po muna tayo doon sa 11. Yung 11 pong mga alagad, nung una pa lamang po, nung nakasama po nila si Jesus, napakadami po nilang himala na nakita tungkol kay Jesus. Alam niyo po ba doon sa himala, doon sa wedding sa Cana, may experience po sila na balitaan nila, narinig nila, nasaksiyan nila alin, ang tubig ginawa pong alak. Minsan, naalala ko lamang po ito, nung ako po ay naglilingkod na sa Diyos, nakita ko po yung aking mga barkada, na dati ko pong kasama sa mga kalokohan, at minsan ay umupo ako sa kanila at ang biro nila sa akin ganito. Sabi niya, Brad, magpainom ka naman. Ang sabi ko sa kanila, hindi pwede. Sabi niya, alam niyo naman, nung araw nga, hindi ako nagpapainom, di lalo nang ngayon. Amen? Kasi ako po, kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa may dugo akong konting Ilocano.
Kaya hindi rin ako nalulunang lubha siguro sa biso. Una, pinagadya ko ng Panginoon. Pangalawa, siguro dahil sa dugong Ilocano. Dahil katuwiran ko po lagi, hindi ako magiinom kung hindi niyo ako paiinumin. Amen? Hindi ako gagamit ng droga kung hindi kayo ang bibili. Kung gusto niyo po ako makasama, kayo bumili, sasama lang ako. Kaya minsan sabi ng mga kaibigan ko sa akin, napakatuso mo. Amen? Gusto mo lagi nakikihati lang pero ayaw mong maglabas. Amen? Kaya po dahil sa ganung ugali ang katuwiran ko, kung gagastos rin lang ako, wag na lang. Pero kung ililibre nyo, sasama ako. Amen? Kaya nga biro ko sa kanila, kung maalala nyo yung araw, ni minsan din nyo nga ako nauto na ipagpainom kayo eh. Pag niyayaan nyo sa inuman, sasabihin ko sa inyo, kayo ang bumili, sasama ako. Ngayon pa na ako'y naglilingkod sa Diyos at sabi ng isang kaibigan ko, pare, hindi mo ata alam ang Biblia ang iyong itinuturo. At sabi ko, bakit? Ang sabi niya, si Jesus nga nagpainom. Hello, ikaw pa, bakit hindi ka nagpainom? At naalala ko yung kanyang tinutukoy, and now he was referring to me sa John chapter 2, na yung tinatawag na Jesus turned the water into wine. Kaya nagkaroon ako ngayon ng pagkakataon na ito po ay ungkatin at ipaliwanag, at ito ang dahilan na sabi ko sa kanila, sabi ko mali, sabi ko nung araw kasi, iba yung panahon ni Jesus, iba yung ating panahon. Nung nangyari po itong water into wine, hindi po ito 2010 or 2011, it was 2,000 years ago. Amen? Malaki po ang diferensya ng panahon. Nung araw, nung araw na ito po yung nangyari sa panahon ni Jesus, kung mapapansin po natin, may kasal. Wala po yung pinagkaiba sa ating panahon na pag meron pong okasyon, halimbawa kayo may birthday, may pakasal, hindi po ba, kung araw-araw na kainan, okay lang na ikaw po ay tubig ang inihahanda sa iyong pamilya. Pero pag may bisita, hindi po ba sa ating pong panahon, tayo po man lamang kahit papano ay bumibili ng soft drinks. Kung medyo namamahalan tayo sa soft drinks, tayo po ay gumagawa ng juice para po ihain sa ating pong mga bisita. Meron pong pakasal. Amen? Meron pong kasalan. So, kung meron pong kasalan, alam nga naman, tubig pa po ang iserve mo doon sa iyong mga bisita. Kaya po nung araw, dahil wala pang Coca-Cola, wala pa pong iced tea, wala pa pong orange juice, ano po ang special na isineserve sa mga bisita? Wine. Kaya kung sisiyasatin natin sa original din na translation sa Biblia, sa Grego, yung wine na sinasabi po doon yayin, ibig sabihin din ay sweet wine. At kung mapapansin natin, ang sabi ng mga bisita, nung inilabas na yung alak na ginawa ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng himala, ano ang sabi ng mga naan doon? Ang sabi nila, grabe ka, yung sabi niya nila doon sa nagpakasal, grabe kayo. Dahil yung ibang may pahanda, ang masarap lamang alak ay inihahanda tuwing simula. Pero kayo, matatapos na ang handaan, masarap pa rin ang inyong inilalabas. Logical thinking. Kung yung pong inihandang alak ay nakalalasing, pag ikaw po'y nakainom na't lasing na, wala na pong pangit ang lasa sa'yo, lahat po'y masarap na. Pero pansin ninyo, patatapos na rin yung kasalan, sabi nila napakasarap pa rin inumin. Ibig sabihin, hindi sila nalalasing. Bakit po? Because yung kanila pong ininom ay wine, hindi po alcohol. Yung atin naman pong panahon, ano iniinom ng tao? Alcohol. Amen? Kaya naman po, kung hindi ka manginginom, pag nasayaran ka ng bahagya, bakit para ako naihilo? Amen? Pero pansinin po natin, lahat doon sa kasalan ay umiinom. Pero nakapagsalita pa sila, masarap pa rin. Why? Because yung pinainom po sa kanila ay hindi po nakalalasing. Nakita po yun ng mga alagad. Nakita po nila yon. Dagdag pa po natin, magbibigay lamang po ako ng ilang pang mga patotoo sa kanilang karanasan tungkol kay Jesus. Nakita rin po nila na si Jesus, isang araw nung sila po'y nagpunta sa isang malayong lugar sa ilang, ang dami po ng tao. At tinanong sila ng Panginoon, ang sabi ni Jesus sa kanila, pakainin nyo sila, pero sila po'y nag-react, sabi nila, wala po tayong kakayanan na pakainin ng napakaraming taong yan. At sabi ni Jesus, kung ano yung meron kayo, dalhin nyo sa aking harapan. Nilabas po nila ilang pirasong isda, ilang piraso lamang na tinapay, kumparado sa 5,000 pakakainin, lalaki lamang po ang binilang. Pero nasaksihan po ng mga alagad. Sa pamamagitan ng kakaunting isda at tinapay, kumain po ang 5,000 katao. At ang napakaganda pa ron, hindi lamang po kumain yung 5,000, may take out pa, may mga nasobra pa. Nakita po nila na si Jesus ay Diyos ng himala. Kasunod ng mga karanasan nila kay Jesus, isang araw sila po'y sumakay ng bangka.
Habang sila po'y naglalayag patungo po sa kabilang ibayo, na sila po'y nasa karagatan. Dahil nung araw po, wala pa po ang pag-asa. Ano ibig sabihin ng pag-asa? Wala pa po nagpapahayag na mayroong bagyo na darating. Kaya sila po'y sumigi sila na hindi nila alam na mayroon sila makakasalubong na masamang panahon. At naroon po sila sa kalagitnaan ng kanilang paglalayag, natutulog si Jesus sa likuran. At sa kalagitnaan ng kanila pong paglalakbay, lumakas ang hangin, lumakas ang alon, binayo yung kanilang bangkang sinasakyan. Halos ito po ay palubugin. At natakot po ang mga alagad na naroon. Kanila pong inalisan ng tubig dahil halos napupuno na. At kanilang ginising si Jesus na natutulog sa likod ng bangka. Dagling tumayo ang Panginoong Hesus at kanya pong sinaway, alin? Ang masamang panahon. At ano po nangyari? Ang dagat po ay pumayapa. Nakita nila na maging ang panahon ay sumusunod kay Jesus. At isa pa sa karanasan nila sa tubig, isang araw, sabi ni Jesus sa kanila, mauna na kayo. Umuna na kayo sa kabilang ibayo, susunod ako. Iniwan po ng mga alagad si Jesus, ni isa sa kanila ay wala man lamang nagtanong, paano ka kaya susunod? Ano ka? Lalangoy? Ano ka, manghihiram ng bangka? Pero makikita po natin, nung oras at sandaling yon, ni isa sa kanila ay walang nagtanong, iniwan nila si Jesus. At nung sila po'y nasa kalagitnaan ng paglalakbay, gabi po yon, gaya ng sinabi ni Jesus, susunod na lamang ako, mauna kayo. Ano pong ginawa ni Jesus? Sumunod nga siya. Pero hindi po siya lumalangoy, hindi po siya umarkila ng bangka, kundi siya po'y naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nakita po ng mga alagad. At isa doon sa kanila ay nakaranas pang makalakad din sa ibabaw ng tubig. Na ang pangalan po ng isang yon ay walang iba kundi sino? Si Pedro. Amen? Dagdagan pa po natin na isang araw habang sila po ay bumaba ng bangka, napapunta po sila sa isang lugar at balitang-balita na meron dong tao na sinasapian ng masamang espiritu, na wala pong makapigil, kahit itanikala ay nawawasak niya ang lahat dahil sa sobrang tindi ng espiritong sumasapi sa kanya. Pero nung dumating si Jesus, ang masamang espiritu na naroon sa tao ay lumayas at nilisan ang buhay ng taong yon. Yan po'y mga karanasan ng alagad. At marami pa pong karanasan, isa na lamang po idaragdag ko para lamang po magkaroon ng punto itong aking nais na piniprepara na mensahe ngayong umagang ito. Idagdag pa po natin ng isang araw, si Jesus po'y nasa isang lugar. Meron po siyang malapit na kaibigan, si Maria, si Marta at si Lazaro. At nung araw na yon, si Lazaro na kaibigan ni Jesus, kapatid ni Marta na kanya rin kaibigan at Maria, may karamdaman. Nagpasabi po si Marta at si Maria, nagpadala sila ng mensahe kay Jesus na nasa ibang lugar, na yung kanilang kapatid na si Lazarus ay maluba ang karamdaman. Pero sabi ni Jesus, hindi muna siya nagpunta ro sa lugar na yun, kanya po'y ipinagpaliban. At siya po'y dumating noong mga sumunod na mga araw. Pero nung datnan po ni Jesus si Lazarus, hindi po siya pinaglalamayan. Amen? Hindi po siya nasa ospital, kundi siya po'y nasa sementeryo na. At siya po ay patay na. Literal na siya'y nakalibing na. May kasabihan, kung tayo po'y nandun sa panahong yon, aanin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Kumbaga, yung pagdating ni Jesus, huli na. Amen? Pero yung po'y itinakda upang makita ang kalwalhatian ng Diyos. Kaya nung dumating si Jesus, kagad na sinabi niya saan niyo siya inilibing. At dinala po si Jesus doon sa lugar na kung saan na inilibing si Lazarus, pinaalis ni Jesus ang takip ng libingan. Naandun po yung mga alagad. Amen? Huwag po ninyo itong kalilimutan. Naroon yung 11. At nung sinabi ni Jesus, Lazarus, lumabas ka! Patay na po si Lazarus. Nakabalot na po siya dahil ang proseso yung mummification. Lumabas si Lazarus. Buhay. At muling nagkaroon ng buhay. Nakita po yun ng mga alagad. Kaya naman, kung ating pong pagbabatayan itong mga bagay na ito na nakita ng mga alagad, isang araw, si Jesus po'y kasama niya yung kanyang mga alagad. Eto na po. Ito po yung mga tagpo na malapit na po siyang ipako sa krus. At siya po'y nandun sa tinatawag na communion o yung tinatawag na Last Supper. Nandun po ang kanyang mga alagad. At may sinabi si Jesus, doon po niya binanggit kung sino ang magtatatwa sa kanya. Amen? Pero meron po itong isang lalaki na ang pangalan ay Pedro. Na medyo nagmalaki na nagsabi kay Jesus, na sabi po ni Pedro mismo kay Jesus, ang sabi niya,
hindi kita hayaang mamatay. Daraan sila sa ibabaw ng aking bangkay bago kanila patayin. Napakatapang ano po. Napakatapang na lalaki ng oras at sandaling yon. Pero may binabala sa kanya si Jesus. Ang sabi niya, Pedro, tanda mo ito, sa ikatlong pagtilaok ng manok, 3 beses mo rin ako itatatwa at itatanggi sa tao. Amen? Pero nung araw na yon, wala po si Pedro pakialam doon sa sinasabi ni Jesus, basta ang paniwala niya, hindi po pwedeng makuha sa kanila si Jesus. Kaya naman ito'y pinatunayan ng lalaki si Pedro nung si Jesus naman ay nasa Garden of Gethsemane. Yung araw na yun ay dumating na. Dumating na po si Judas na ipinagbili na si Jesus. Kasama na po ang mga dadakip kay Jesus habang sila ay nasa Garden of Gethsemane. At kung mapapansin po natin yung tagpong yun, kung alam nyo po ito, nung si Jesus po ay hinanap at dakpin, bago po nila kunin si Jesus, may humarang na lalaki. At ang pangalan po nun ay Pedro, at napakabilis ni Pedro, parang daig pa niya si Fernando po Jr. Nakabunot ka agad siya ng tabak at nakatagpas ka agad siya ng tenga. Alam niyo po yung kwento? At natagpasan niya ang lalaki, ang pangalan ay Malchus, at ang sabi sa kanya ng Panginoon, "Wag, Pedro." At pinagaling pa ng Panginoon yung lalaki si Malchus na natagpasan ni Pedro ng tenga dahil sa kanyang po pagiging mapusok. Alam niyo po yung istorya? At matapos po ng iyon, ano pong ginawa? Dinakip na ng mga tao po si Jesus. Pero pansinin po natin itong pangyayaring ito. And I would like to draw your attention now in here. 11 po yun na naroon dahil si Judas ay kasama nila. Pero yung pong 8, umuwi na po yun at unti-unti nang iniwan ng Panginoong Yesus. Pero merong 2. Meron pong 2 doon sa 11. 10 yung umalis kasi 9 minus 2, 11 minus 9, ano po, so yung 2. Yung 2 po ang sumunod kay Jesus nung sila po'y dinala. Sino po yun? Si Pedro at si Juan. Kaya kung mapapansin niyo po ang Biblia, kung kayo familiar sa Biblia, ang pinaka-accurate na kwento tungkol po sa kamatayan ni Jesus ay si Juan. Bakit po si Juan ang may pinaka-accurate na kwento bukod kay Mateo, kay Marcos at kay Lucas? Dahil si Juan ay aktual na naroon nung si Jesus ay dinala. Hanggang sa si Jesus ay pinako sa krus, kitang-kita ni Juan sa kanyang 2 mga mata kung paano nila pinatay si Jesus at kung paano ito pinahirapan. 2 po yung sumunod, si Pedro at si Juan. Pero nung si Pedro po'y sumunod, si Pedro po'y nasa malayo na rin, hindi na siya makasunod ng malapitan kay Jesus. At sa karamihan ng tao, siya po'y sumusunod. At gaya ng sinabi ni Jesus, may isang nakamuka sa kanya at sabi, "Di ba kasama ka nila? Kasama ka rin ng taong yan." Ano sabi ni Pedro? "Hindi ko siya kilala." Number 1. Pero bago ko po ituloy yung pangalawang pagtatwa, ang tanong, bakit si Pedro'y sumunod? Ano ang dahilan kung bakit si Pedro'y sumunod pa doon sa lugar na yan? Alam niyo po kung bakit sumunod si Pedro? Ang dahilan kung bakit sumunod si Pedro ay dahil doon sa kanyang pagkakakita at pagkakaunawa, amen, at kanyang pagsaksi doon sa mga ginawang himala ng Panginoon nung mga nagdaang panahon. Kaya umaasa si Pedro. Kaya kung mapapansin nyo, saan kumuha ng tapang si Pedro para pumalag nung dinadakip si Jesus doon sa Garden of Gethsemane? Sapagkat sa isipan ni Pedro, ang aking kasamay nagpapatigil ng bagyo, ang aking kasamay bumubuhay ng patay, ang aking kasama ay gumagawa ng mga himala, kaya kung ako'y papalag dito, tumba lahat ito. Hello, may kasabihan, minsan daw po, mas mayabang pa ang bodyguard kaysa sa mayor. Totoo po ba? Baka may bodyguard din dito. Wala naman. Meron. Talaga. Kanina traffic naman. Pasensya na po. Nakalimutan ko. Puro taga-munisipyo nga pala kaya. Amen. Pero totoo po ito. Amen. Pasensya na po. Pero yan po totoo. Amen. Minsan, ang bait-bait ng presidente, pero yung mga bodyguard kumakaas na, tabi! Tabi! Pero yung presidente gustong kumamay, pero yung mga, tabi! Pero pag nawala na sa posisyon, hinanap mo sa nasa na yung matapang na yun, hindi mo na makita. Hindi ko kilala yan. Bakit po? Yun yung dinaranas ni Pedro, kaya ang tapang niya, matindi kaya tong kasama ko. Hello? Pero nung dinakip si Jesus, nagtataka na si Pedro.
Hindi nakapalag. Kaya naman, hindi po siya huminto doon sa oras at sandaling yun. Sinundan niya si Jesus. Bakit siya sumunod pa doon sa lugar na pinagdala kay Jesus? Dahil siya'y nag-iintay ng another action. I could just imagine this. Habang pinag-aaralan ko po ito. Siguro, kaya nga siya'y nasa malayo, sinisilip lang niya kung ano nangyayari kay Jesus. Para siyang detective. Humahalo siya sa karamihan pero hindi niya pinasabing kasamahan niya si Jesus. Kasi siguro pag si Jesus ay nakataling ganyan at bigla sinabi niya, mga anghel, bumaba kayo at ubusin niyo ang mga tao. Siguro si Pedro lalabas. Sabi ko ng Panginoon, pagtatanggol kita. Ito na ang extent ng iniintay ko. Hello? Pero, ano po nangyari kay Pedro? 3 beses na nakita na si Jesus ay maraming eksena siyang nasaksiyang ginugulpi, binabastos, kinukurunahan, sinasaktan. Walang nagagawa ang Jesus na kanyang nakilala. Kaya nung sinabihan siyang 3 beses, kasama kanya, alam na ni Pedro sa kanyang isipan, kung sarili niya hindi na ipagtanggol, tapos ako rito, kaya hindi ko siya kilala. Hello? Kaya si Pedro po'y tumakbo. At narinig niya ngayon ang tilaok ng manok gaya ng sinabi ni Jesus. Amen? Kaya nasa na po si Pedro? Kasama na po siya ng 10 na nando sa silid na hindi na makalabas. Bakit po? Dahil para mga bodyguard ng dating administrasyon, natanggal na si Sir sa posisyon. Hello? Hindi na sila makalabas. Ayaw na po nilang lumabas sa loob ng kanilang silid. Kailan lamang po sila nabuhayan? Nung sandali na si Jesus ay pumasok sa kanilang silid, na silang lahat ay naroon, nabuhayan sila ulit, nagkaroon ng tapang. Bakit? Buhay si Jesus. Amen? Buhay si Jesus. Takot na po sila. Bakit? Ikaw na lumagay sa kanilang kalagayan. Yung ating nakilala na gumagawa ng himalam, patay na. Ni kanya sarili, hindi po niya na ipagtanggol. Tapos tayo, kaya wag na tayo lumabas sa kwartong ito. Amen? Pero ito po ang aking pinagtataka, mga kapatid. Yung 11 yon, na nung una po'y takot na takot. Matapos po yung pangyayari. Now, this is now the message. Nung matapos po ang pangyayari sa Acts chapter 2. Nung matapos po ang pangyayari sa Acts chapter 2, anong meron sa Acts chapter 2? Ang sabi ni Jesus, ang sabi niya, huwag kayo munang aalis doon sa silid na yun hanggat hindi dumarating ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. At nung napuspos po sila ng banal na Espiritu, nung bumaba sa buhay po ng mga alagad na naroon at nadagdagan pa sila dahil lagi silang 120 na naroon, pero naroon din yung pong 11 na tinutukoy ko po kanina, na takot nung oras at sandali pinapako si Kristo. At nandun din si Pedro na 3 beses niyang itinatawa si Kristo. Pero nung nangyari po yung pagbaba ng banal na Espiritu sa Acts chapter 2, the physical presence of Jesus was not around. Pero nung bumaba ang presensya ng banal na Espiritu sa buhay ni Pedro, lumabas si Pedro doon sa silid na yon. At alam naman niya na ipinagbabawal ng mahigpit ang pangangaral tungkol kay Kristo at may katapat itong kaparusahan. Ngunit hindi na mapigilan ng lalaking kagaya ni Pedro. Hindi na sila mahadlangan kahit kamatayan pa ang kapalit. Nagkaroon sila ng kakaibang pananaw at kakaibang tapang nung tinanggap nila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Bakit nagkaganon ang buhay nila? Samantalang nung una sila'y takot na takot sapagkat siyang po'y nakakonekta sa sinabi ng Panginoon sa John chapter 15. Tingnan po natin sa John chapter 15 itong pangyayaring ito. Sa John 15, samahan niyo po ako sa John 16. Ang sabi po sa John 16 o John 15:26, ang sabi po ng Panginoong Hesus nung siya po'y nakasama pa nila, ang sabi sa John 15:26, but when the Comforter is come, yung Comforter po na tinutukoy sa verse 26 is the Holy Spirit. Kung makikita po natin, hindi pa po dumarating, kaya ito po ay future. Ang sabi niya, when the Holy Spirit is come, He is referring to the incident na mangyayari po sa Acts chapter 2. Amen? Ano sabi po ni Jesus sa verse 26? When the Holy Spirit is come, whom I will send unto you. Sino po ang magpapadala daw ng banal na Espiritu? Sino? Mali kayo, hindi kayo nagbabasa. Si Jesus.
Tama po ba? Tingnan niyo po, may Bible ba kayo sa harapan? John 15:26. Pakitingnan lang po sandali. Ang sabi po, when the Helper or the Holy Spirit whom I shall send. Sino po yung nagsasalita? Si Jesus. Sino po ang magpapadala daw ng banal na Espiritu? Hindi ang Ama. Sino po ang magpapadala? Sino po ang magpapadala? Si Jesus. So pansinin po natin ito mga kapatid, kaya gusto ko itong bigyan ng diin. Si Jesus ang magpapadala kanino? Sa banal na Espiritu. Ano po ang gagawin ng banal na Espiritu pag ipinadala ni Jesus? Totoo na ang banal na Espiritu ay galing sa Ama, pero kahit galing sa Ama, ang magpapadala ay sino? Si Jesus. Gusto po natin ito maintindihan na mahusay. So si Jesus ay ipadadala niya kanino? Ang banal na Espiritu. Siya po ang magpapadala. Ano mangyayari pag ipinadala ni Jesus ang banal na Espiritu? Ang sabi niya, He will testify of me. Ipatututuon niya ang tungkol hindi sa Ama, kundi sabi niya, the Holy Spirit will testify about me. Ipatututuon daw ng banal na Espiritu ang tungkol kanino? Kay Jesus. Amen. Kaya kahit hindi ko po nakita si Jesus na lumakad sa ibabaw ng tubig, kahit hindi ko po nakita na si Jesus ay bumuhay ng patay, I believe that it is true because it is the Holy Spirit who testified that to me. Amen. Kaya yun po yung tinatawag na revelation. Dahil pag wala ka pong kapahayagan kung sino ang Panginoong Yesus, wala kang conviction. Kaya 10,000 problema, 5,000 problema, hindi ka na nagsisimba. Bakit? Dahil wala kang kapahayagan kung sino ang iyong Diyos. Di ka lamang pinagaling kahapon, tatampo ko na, manggagamot kaya yan? God. Amen. Bakit po? Dahil wala po ang kapahayagan. Pero pansinin na I am showing another. The Holy Spirit will not come.